at siya ay nagmakaawa. Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Kumusta naman kayong lahat at kumusta naman ang inyong mga gawain? Maaasahan ninyo na ang aking mga panalangin ay talagang inaalay ko sa inyo, sa inyong mga ginagawa, sa inyong pamilya, saan man kayo naroroon. Maabot man ng mga pagnininay na ito, naway nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes at nasa 13 araw na tayo sa buwan ng Pebrero 2025. Ang ating pagninilay sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 7, versikulo 24 hanggang 30. Ano ba ang nangyari sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Dito napansin natin na may isang babae na Griego at lumapit sa kay Jesus at nagmakaawa dahil ang kanyang anak ay sinaniban ng masamang espiritu ng mga demonyo at gusto niyang magpagaling. Mga kaibigan, kung titingnan natin na dito mayroong malaking problema dahil una sa lahat, itong babae na Griego ay isang Sino-Phoenician at alam naman natin na mayroong hidwaan, konflikto pagdating sa paniniwala ang mga Hudyo at ang mga Griego. Ngunit hindi ito hadlang upang lumapit ang babaeng ito upang magmakaawa na gumaling ang kanyang anak na sinaniban ng masamang demonyo, ng masamang espiritu. At doon naawa din si Jesus sa dahilan na tinugunan niya ang kahilingan ng babae. Kung pagnilayan natin ang pangyayari, ang tagpo sa ating ebanghelyo, tayo rin ay hinahamon anuman ang ating estado sa buhay. Alam natin na lahat tayo ay punong-puno ng mga pagkukulang. Sana ang pagkukulang na ito, ang kahinaang ito ay hindi maging hadlang upang lumapit tayo lalo kay Kristo at ipakita natin ang ating kagandahang loob, ang kahandaan na magbigay ng tiwala sa Kanya, buksan ang ating puso't isipan at humingi ng Kanyang tulong, ng Kanyang mga biyaya na maging mabuting tao tayo. Nasa likod ng ating kahinaan, bigyan tayo ng lakas na magsikap palagi na makaiwas sa mga maging hadlang, sa mga biyayang matanggap sana natin sa kabutihan ng Panginoon. Gaya ng babaeng ito, dahil sa kanyang pananampalataya, hindi naging hadlang ang kanyang katayuan na lumapit kay Jesus. At nadama ito ni Jesus sa dahilan na tinulungan niya at tinugunan niya ang kahilingan ng babaeng ito. Mga kapatid, sana tayo ay maging katulad din ng babaeng ito na sa likod ng ating mga kahinaan, ng ating mga pagkukulang gaya ng sinabi ko, hindi sana ito maging dahilan o hadlang upang lumapit tayo sa Panginoon, magmakaawa tayo, natulungan tayo sa ating mga kahinaan. Amen? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus, sa likod ng aming mga pagkukulang, ng aming kahinaan, sa aming pagkamakasalanan. Tulungan mo kaming maging matatag palagi at magkaroon ng tapang, lakas na lumapit sa iyo. Amen.